Please watch Talakata sa Simply Iloilo. Talakata, trip mo bala na maglakwat sa Please watch Talakata Simply Iloilo. Thank you and God bless you. Kato ang taang lugar ato na diskubrihan at ano niya makita gagatong mabatian. Talakata! Hello mga brad and mga sis. Sa lahat ng mga viewers dyan, nandito naman tayo sa ating bagong episode ng Talakata. Nandito ako ngayon sa Calle Real. Kasama ko ang aking co-host, si Angel. Nasaan niya siya? Uy, partner! Anong ginagawa mo dyan? Kumukuha lang ako ng mga litrato for remembrance. Tingin niya. Pwede nang ibenta yan. Partner, nandito tayo sa event ng Calle Real, no? Ano ba yung nandito? Ano ba yung meron dito? Bakit tayo nandito? Andito tayo ngayon for grand launching ng Experience Western Visayas First. And when we say Western Visayas, ito yung lugar ng Iloilo, Rojas, Antique, Aklan, Bacolod City, Iloilo City, and marami pang iba. Kung ganon, partner, maraming tayong makikita rito. Lalo-lalo na yung mga iba't ibang mga lugar at kung ano man yung mga pinapakita nila, eh talagang proud nila yon, di ba? So, tingnan natin yan. Talakata! Hello sir, nandito tayo sa bagong episode ng Talakata. Ano pa ba yung pangalan niyo, sir? Greg! I'm Greg, vlogger at saka taga City Hall. Okay sir, may question po kami sir. Pwede mo ba sir i-explain kung ano yung ipinaghihiwatig o ipinamamahagi ng inyong event, lalo-lalo na sa ating Western Visayas First Grand Launching? Nandito po tayo ngayon sa Calle Real, isang Sunday ng pedestrianization na programa ng Iloilo City. Pero itong Experience Western Visayas First is the program of DOT Regional Office 6, headed of course by Attorney Helen Catalbas. This aims to promote and showcase the different tours, ang bago na mga produkto sa bawat probinsya at mga cities sa buong Region 6 or ating pinakamamahal na Western Visayas. Yung example, yung sa Negros, may bagong tours ng mga organic tour. Yung sa Iloilo, yung bike festival. At saka yung isang example sa Capiz, yung Tindog Capiz, yung makatutulong ka sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda bilang turista. Napakagandang sinabi mo sir. So, maliban dyan po sir, wala na po ba kayong mga nais pa i-promote o Siyempre, meron pa. Yung hindi ko na-mention, of course, yung masarap na mangga ng Guimaras, no? Nandun kami kagabi at saka it's the world famous pride ng Guimaras. Of course, Antique also. Visit Tibiao and the different adventure destinations, Antique, and of course, sa Aklan, Capiz, no? Negros Occidental, lahat. Iloilo Province, and of course, Iloilo City. Ano po ba maitutulong ng mga taga-Western Visayas sa programang ito? Siguro number one, tangkilikin ang sariling atin. Kaya nga, di ba, Western Visayas First. Of course, number one, Iloilo City. Heritage destination. Baka ikaw mismo, Ilongga ka, pero hindi ka pa nakapunta sa mga heritage houses dito. Naka-attend ng mga festivals like Dinagyang and Parao Regatta. At saka yung iba-ibang destinasyon. Tangkilikin din natin yung mga programa ng iba't ibang local government unit na hindi pa natin nadaluhan ng mga fiesta, lalo na yung example, yung Haro Fiesta. At saka puntahan yung mga hindi pa natin napuntahan yung na mga lugar dito sa Western Visayas. Marami pa, I'm sure. Open your map, see mga blogs, mga websites. Maraming interesting na mga destinations dito sa Western Visayas. Hi everyone! Kasama ko ngayon si Ate Criselda. So, Ate Criselda, ang dami-dami ng produkto ng Miagao, bakit hablon po ba hablon ang focus niyo i-promote sa ating mga Ilonggo dito? Magandang hapon po sa lahat. Bakit hablon yung binigyan ng priority ng Miagao? Because ito po yung mga auto products ng Miagao.
At saka ito ay minana namin sa mga matatanda noon na mga kaluluhan namin. So ngayon binigyan ulit siya ng pansin ng Miagao para i-promote ulit. Hindi lang dito sa Iloilo, kundi hanggang sa Maynila or hanggang sa labas pa ng bansa. At nakikita natin dito, no, maraming kulay at maraming klase ng hablon, ate, di ba? Okay. Ano-ano pa po ba yung pwedeng magawa sa hablon? Yes ma'am, marami po tayong magagawa sa hablon. Gaya nung dito na side, pwede natin siyang gawing pang gowns or pang cocktail dress. Yung dito naman siya, pwede siyang casual dresses. Tapos yung sa baba, pwede siyang barong, office uniforms at saka school uniforms, ma'am. Okay, kasama ko po ngayon si Ma'am Lenny Gonzaga. Ma'am, kamusta po? Nandito tayo sa bagong episode ng Talakata. Siguro ma'am, alam naman po natin na talagang patok yung Guimaras Festival o Manga Festival dito sa Guimaras. So maliban po sa manga is marami pa po tayong produkto. Maliban po sa manga, ano yung mga produkto na kailangan nating ipamahagi sa lahat ng ating mga kapwa Pilipino? Isa sa second sa mangga is ang kasoy. Isa sa mga, eto po yun. Ito yung kasoy. Oo. Yan yung second major product namin na pinopromote sa Guimaras. Ito, ano po to? Ito yung mga chips na yung mga maliliit lang na lang kasoy na naiiwan ng mga eto. Okay, so parang yung tinagtag, ganun. Ito naman po, para hindi mangga to. Banana chips. Banana chips. And saka kamote chips. Ito po. Kamote chips. Ito yung kamote chips. Oo. Ito yung ano nila, yung pinagmamalaki, yung banana fries. Banana fries. Isa pa po sa pinagmamalaki ng Guimaras yan. At saka yung wala po kayong ano ma'am, yung mangga, yung nilutong mangga. Meron po kami noon pero wala po kaming dala ngayon kasi madalian lang ang so yung available lang na products kasi ngayon yung sa actually marami kaming mga products may galing sa mangga from mango scotch to mango ketchup and meron ding mango atsara. So marami yan actually, kaya lang konti yung mga nadala namin ngayon is yung fresh na mangga at saka yung mga sa kasoy base na. Hi everyone, I'm with Ate Janice. So, Ate Janice, paano po ba natin ma-relate ang inyong programang Tindog Capiz sa tourism? Actually, the province of Capiz, gin-launch namon kayo na sa program is one of our projects sa Capiz is the volunteerism. So, syempre, after the Typhoon Yolanda, naging affected gid ang province of Capiz. So, so ang tourism, the province of Capiz, nag-establish sila sa isa ka program, which is the volunteerism nga you go to Rojas City, you experience Capiz, you see the sights of Capiz, and at the same time, you can also be a volunteer sa pagbulig sa rehabilitation sa province of Capiz. Sir RG and Sir Victor Condes, kasama ko ngayon sa bagong episode ng Talakata. Sir, pwede ba ma-explain yung tour package nyo? Ano ba yung ipinaghihiwatig natin dyan sa ating mga viewers? O ano ibig sabihin ng tour package? Yes, actually just today we launched the Experience Western Visayas First, and we launched as well sa province namin yung 8 pilot sites natin for community-based organization. So we are tapping our community to be part of sila yung mga very people who will promote our tourism industry as well as to preserve it. So meron tayong 8 pilot barangays in the province of Antique. So that would range from it covers from north to south. So what we did today was very, very historic kasi this is the first time po na syempre nakikita po natin yung importance ng community sa pag-develop po ng tourism industry sa probinsya ng Antique. So in the province of Antique kasi we have a lot of natural resources that we are very, very proud of. We have a couple of islands there. Most notable is the Kaluya group of islands and Malalisan Island. So it's yung Malalisan Island is part of our community-based organization, and marami din tayong mga inland or mainland na mga barangays na
na-tap natin for community-based organization. Cultural resources in the province of Antique that ranges all the way from south, all the way up north of the province of Antique. So I guess we have a lot of places of interest to offer to our tourists, and of course that will be a good chance to visit for everybody and discover all about Antique. Maliban po ba dyan sir sa Antique, sa tour package natin, no? Ano pa ba yung dapat nating ipagmamalaki sa lugar ng Antique? Yes. Actually, a couple of years back, Antique was known to be the biggest producer of Muscovado sugar. Actually, we ranked first sa buong country. It's just that at some point, medyo nag-dwindle po yung production ng Muscovado sugar. That's why some of our tourism stakeholders came up with an idea of creating, I don't know if you're aware of the Hot Kawa bath in Tibiao. It's part of the activity doon sa Tibiao Eco Adventure Park. So, aside from Muscovado sugar, no? Aside from Muscovado sugar, of course, we have original Kinaraya music. Well, original Kinaraya music kasi it's isa sa mga lumalaking industry sa probinsya ng Antique. Actually, ibang mga provinces po, they would hire composers and singers coming from the province of Antique because yung mga tao doon are artistically inclined when it comes to writing music and creating music. And to top it all, try to discover more about the hospitality of the Antiqueños. Hi everyone! Kasama ko po dito si Ate Rosel. So Ate Rosel, saan po ba kayo nag-focus sa inyong programa? For this purpose, para sa itong event na Experience Western Visayas First, aim namin na i-promote naman ang iba naming attractions sa Aklan, hindi lang Boracay. Kasi yung kilala lang ng marami is yung Boracay Island. But aside from Boracay, marami rin kaming magagandang attractions in Aklan na pwede rin bisitahin ng ating mga turista. So meron kaming mga waterfalls, meron din kaming mga dive sites, meron kaming mga caves. So yun ang gusto namin i-promote naman sa mga turista natin para mapuntahan din ang mga attractions na ito dun sa amin. Maliban po yan sa Boracay, ma'am. Oo. So kung ganun, ma'am, yung Boracay kasi talagang laging tourist spot yan eh. So aside sa Boracay po, ano po ba yung mas pinakamagandang tanawin pa na sa Aklan? Puntahan. Sige, so kung nasa Boracay na kayo, maraming magkakalapit na mga munisipyo na nandyan, no? Meron tayong mismo yan sa Boracay, di ba, nasa Malaysia. Meron ding sa mainland, pag tumawid lang kayo, meron ding mga falls, meron din silang caves, no, yung Pangihan Cave sa Malay, Aklan. Sa Buruanga naman yung katabing municipality, meron silang Ariel's Point, isa siyang parang cliff diving site. Doon naman sa munisipyo ng Nabas, meron din silang cold springs, no? Kung sa ibang lugar may hot springs, doon naman cold springs naman ang pinagmamalaki nila. Doon naman sa town ng Ibahay, meron silang mangrove. Sa Tangalan may 7 basin waterfalls at beach. At sa Kalibod, meron din silang Eco Park, Bakhawan Eco Park. So marami pang mga ibang attractions talagang mapupuntahan doon. Hindi lang talaga siguro na nalalaman pa ng iba nating mga bisita. Try kaya natin, partner. Punta tayo doon. Punta tayo doon. Lakarin lang natin, wala tayong pera eh. Thank you po, ma'am. Salamat. Thank you, ma'am. Thank you rin. Hello everyone! Kasama po natin ngayon si Ma'am Leonor de la Cruz. So Ma'am Leonor, ano po ba yung focus ng Negros sa tourism? Wow! What a good question. Actually, today we have just launched out yung sinasabi naming mga farm tours loop. We have the central, the northern, and the southern part. In other words, we have these tour packages that we can offer sa lahat ng mga gustong magbisita doon sa Negros. Kung gusto nila pumunta ng Northern Loop, mayroon kaming the VMC, Victoria's Country Club, at saka mayroon ding the Ruins, at saka I've heard you earlier, you've mentioned that you visited that beautiful place. For the southern part, mayroon kaming tinatawag na Don Salvador. Benedicto, have you been to that place? It's a beautiful place actually. And of course, we also have Mambucal for our central loop. So, bali mga tour packages yan na ino-offer namin sa lahat ng mga gustong magbisita sa Negros.